Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel at kung bago ka lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kilala nyo mahilig makinig ng mga horror story. So guys, bago natin simulan to, kung may mga horror story kayo, send nyo dyan sa group page natin, ayan siya. Or di kaya dyan sa comment section, isi-share natin yan. So yun guys, start na tayo. Kwento to ni Anika. Mahilig ako sa mga ghost story. Nung bata pa ako, may mga libro tulad ng Haunted Philippines at True Philippine Ghost Stories na puno ng mga kwento ng multo at paranormal experiences mula sa iba't ibang tao sa buong bansa. May mga kwento na English, meron ding Tagalog. Mabilis lang silang basahin at maraming volumes. Minsan may section pa na ghost pictures. Sa dulo yung tipong normal na picture ng pamilya o lugar, tapos may nakacircle na malabong figure na pula. Yung iba, honestly, convincing at creepy talaga. Gustong gusto ko yung series na yon. Kahit ngayon mahirap na silang hanapin sa bookstores. Para sa akin, entertainment lang talaga sila noon. Lumaki ako sa Pilipinas na punong-puno ng kwento ng multo at alamat. Halos lahat may alam na kwento o may kakilala na may experience. May ilang kamag-anak din ako na nagsasabing naka-encounter sila ng multo. Pero never kong naisip na magkakaroon din ako ng sarili kong kwento hanggang sa mangyari yon. Recently, umuwi kami ng pamilya ko sa Pilipinas. Matagal na rin since huli kong nakitang relatives ko. Nakakapanibago kasi ang laki na ng mga pinsan ko. Masaya lang makasama sila ulit. Sa first week namin, pauwi kami galing shopping nang napunta sa usapan ng tungkol sa supernatural habang nasa sasakyan. Alam mo naman sa kultura natin, religious, traditional, at medyo superstitious. Maraming kwento tungkol sa mga nilalang. Nabanggit yung tigbalang, yung nilalang na parang tao pero may ulo at paa ng kabayo. Yung kapre naman, parang higanteng nakatira sa puno, naninigarilyo at nananakot ng mga batang gabing-gabi na. Tapos yung tiyanak, yung umiiyak na sanggol sa gubat pero kapag nilapitan mo, isa pala siyang halimaw na kakain sa'yo. At syempre, yung aswang. Shapeshifter na kumakain ng laman ng tao, may isang klase nito, yung manananggal, na kayang humiwalay ang kalahati ng katawan at lumipad para hunting, lalo na ng mga buntis. Cool pakinggan pero nakakatakot din. Hindi ako totally naniniwala pero open ako sa possibility. Habang nagkukwentuhan, yung mama ko tahimik lang. Skeptic siya. Lagi niyang sinasabing folklore lang yan. Pero nung tinanong ko siya kung may experience ba siya, tumango siya. Noong college siya, nursing student, nakatira siya sa dorm ng isang lumang school na dating infirmary noong World War II. Maraming sundalo ang namatay doon. Maraming kwento ang dorm, mga yabag, katok, at kung ano-anong ingay sa gabi. May rumor din na naging orphanage yun at may mga batang namatay doon. Sinasabi pa nga na maririnig mo ang tawa ng bata sa pader. Minsan, nagigising sila sa gabi dahil sa parang may gumagalaw sa kwarto. Pero walang tao. Kinabukasan, may footprints sa pader at kisame. Maliit, parang bata. Isang roommate niya ay umalis na. Isang gabi, may friend siya na naglalakad pa uwi sa dorm. Nakita niya sa isang lumang room yung dating hospital ward, may mga lalaki nakahiga sa kama. Parang sugatan, naka-uniform ng sundalo. Biglang umupo yung isa at tumingin sa kanya. Kaya tumakbo siya. Pagbalik nila, wala na. Hindi pa rin naniwala si mama. Hanggang sa isang umaga, maaga siyang naligo sa communal bathroom. Pagbalik niya, may narinig siyang bulong. Paglingon niya, may nakatayong figure sa dulo ng hallway, parang madre.
Naglakad siya palayo, pero parang sinusundan siya. Pagdating sa room niya, sinilip niya ulit, pero wala na. Pagbukas niya ng pinto, may batang tumakbo palabas ng kwarto niya. Dumaan sa tabi niya at tumakbo papunta sa madre. Tumatawa pa, parang naglalaro. Tapos nawala sa kabilang kwarto at sumunod yung madre. After nun, wala na siyang ibang experience. Tahimik kaming lahat pagkatapos niyang magkwento. At ako, na-amaze at natakot. Hindi naman ako sobrang believer sa paranormal, parang hobby lang. Tulad ng horror movies, pero natatakot pa rin ako. At aminado ako, nainggit pa ako kay mama. Gusto ko rin magkaroon ng sariling kwento. Be careful what you wish for nga. Later sa trip, pinisita namin ng tito ko. Habang papunta, dumaan kami sa isang tulay. Bigla akong nakaramdam ng deja vu. Pero may kasamang takot. Sabi ng papa ko, sikat daw yung tulay dahil sa white lady. Alam mo na, babaeng nakaputi, humihingi ng sakay. Pag di mo pinansin, sasaktan ka. Pag pinasakay mo, mawawala rin. Pagdating sa bahay ng tito ko, di ko makalimutan yung pakiramdam. At kinausap ko siya. Tito, may nangyari ba sa tulay na yon dati? At ang sabi niya, bata ka pa noon. At doon nagsimulang bumalik ang alaala niya. 6 years old ako noon, mahilig mag-explore. Madalas akong sumama sa farm ng tito ko. Isang gabi, sumama ako sa kanya mag-deliver. Pauwi na kami nang dumaan kami sa tulay. Napansin ko, patay lahat ng ilaw. Huminto yung sasakyan. At ang sabi niya, humiga ka at ipikit ang mga mata mo. May takot sa boses niya, pero sumunod ako. Tapos kumanta siya, isang lumang kantang Pilipino. Maganda, pero nanginginig ang boses niya. Biglang may naramdaman ako. May katabi na ako sa likod ko. At hindi na kami dalawa lang. At lumamig ang paligid. May narinig akong tunog, parang may nababali. Sobrang lapit niya. At napaiyak ako. Saglit kong binuksan ang mga mata ko. May nakita akong puti at mahabang basang buhok. Pagbulat ko ulit, yung buhok nasa harapan ko na. Pinikit ko ulit yung mata ko. Maya-maya may bumulong sa tenga ko. Mahina at malungkot. Tapos nawala na siya. Biglang bumalik sa normal ang hangin. Pagdating sa bahay, saka lang ako nagmulat. Hindi na namin pinag-usapan yun ulit. Later ko nalaman, may babaeng namatay sa tulay na yun. Noon. Posibleng murder. At yung bulong na narinig ko, akala ko hindi ko maintindihan, pero naalala ko na ngayon. Ang sabi niya, maraming salamat. Yun naman pala Savannah, meron ka palang experience, pero 6 years old ka. Pero yun, alam nyo, pareho kami kasi ako, hobby ko din yan. Etong ginagawa ko, gusto ko din to, yung nagbabasa ako ng mga stories ng tao about sa mga paranormal experiences, sa mga nakakatakot nilang naranasan. Gusto ko yun makinig ng ganyan. Tapos magbasa. Tapos may imagine mo kung ano yung mga nangyayari habang binabasa yon. Mahilig talaga ako sa mga horror story, horror movie. Yan, mahilig. Hobby ko talaga yan. And ang pinagkaiba namin, mas marami akong na-experience na nakakatakot. Ganda ng kwento niya, guys. Ang haba, Magkakasundo kami. Meron din akong, kakilala na creator dito sa YouTube na, na gumagawa ng story. Nag-share ng mga story ng ibang tao. Tapos, nakausap ko siya. Tapos, nagkukwentuhan kami, ganyan. Yung mga experience ko, shinare ko sa kanya. Tapos, may mga words yan sinasabi na, na doon ko lang nalaman. Bawa, alam niyo yung mimic, yung nanggagaya ng boses. Yung akin naman, sumisit-sit.
Tapos ang sabi niya, ang tawag dun, sit-sit. Yung mga ganung mga info, dun ko lang sa kanya nalalaman. Kaya, tapos natutuwa ako kapag may, ano talaga, may nagkukwento ng nakakatakot. Parang ano siya, nakaka-relax. So yun guys, ang ganda ng kwento mo, Savannah. That's the story. Wow, maganda yan. So yun guys, I hope nagustuhan nyo rin yung kwento niya kasi nagustuhan ko talaga yung story niya. Yung story ng mama niya, tsaka yung story niya and nung tito niya. So yun guys, you all on my next video. Bye-bye!